Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa tinatawag nating pagkabagot. Pagkawala sa pagkabagot. Opo mga kapatid sa Islam, ito ay isa sa mga dapat nating isipin, isaalang-alang, kasi nga ito po ay problema ng lahat. Ito ay kadalasan makakaranas po tayo sa mga ganitong estado ng ating buhay. At alamin po natin mga kapatid, likas sa tao kapag humaba ang mga ginagawa niya ay nababagot po siya. Allahu Akbar. Likas talaga yan sa tao mga kapatid. Ganun tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag humaba ng mga bagay-bagay, doon na po tayo nababagot. Kaya sa paraiso, kung pag-aralan mo talaga ang Quran at ang Sunnah, ay maraming gagawin ang mga mananampalataya doon. May mga pagkain, lahat ng gusto mo, pagdanasa mo. Kasi nga ang tao nababagot talaga. Kaya ramdam talaga natin yan kapatid dito sa mundo. Sa mundong ito, kapag ikaw makaupo ka lang, nararamdaman mo ang sobrang pagkabagot. At alam naman natin mga kapatid, kasali na po yan ang pagkabagot sa buhay ng tao. Katulad ng sinabi ng Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Talagang inilikha namin ang tao sa pasakit. Kaya ang mga pagkasawa, naiinip, lahat yan pasakit mga kapatid. Ganun na ganun ang likha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito sa mundo, nababagot talaga tayo dito mga kapatid. Kaya dapat kontrolin mo lang mga kapatid. Kasi nga ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala napakarami. Kailangan mo lang talaga hanapin, kailangan mo lang pasalamatan si Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga kapag hindi mo siya papasalamatan, ikaw rin ang mapapahamak. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, "Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dur, lajju fi tughyanihim ya'mahun. Wa laqad akhadnahum bil adzabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarraun." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kapag naawa kami sa kanila at ipinawi namin sa kanilang anumang kapahamakan, talagang pipilitin nila ang kanilang paglabag habang nagbubulag-bulagan. At sadyang hinablot namin sila sa kaparusahan, kaya hindi sila nagpakumbaba sa kanilang Panginoon at hindi rin sila nagsusumamo. Kaya sa na ito mga kapatid, ito ang mga nangyari sa mga nauna. Pinatikim sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat-lahat ng mga biyaya. Ngunit lumabag pa rin sila sa nagsawa sila kasi sa mga biyaya Grabing biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. May maraming prutas, maraming tanim, masaganang ani, umuulan. Pero nagsawa, nabagot kasi lumalabag pa sila sa patas ng Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billah. Kaya kailangan natin mga kapatid ay kalayaan sa pagkabagot. Ito po kasi nga ang epekto nito, mawalan ka ng hilig, nababagot ka pa. Parang nasasakal ka araw-araw sa mga gawain mo. Ganun po ang pakiramdam ng pagkabagot. Kaya isa sa mga itinuro sa atin ng mahal nating propeta Muhammad sallam, na ang pananampalataya mga kapatid
na kailangan lakasan natin ulit ang ating pananampalataya. Kapag nakakaramdam ka ng pagkabagot, magdua ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napalakasin ang iyong hangad, pataasin ang iyong pag-asam, pataasin ang iyong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun na ganun, dapat manumbalik ang ating pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mayroong isang hadith dito na inulat ni Abdullah bin Amr bin As na sinabi ng mensahero ng Allah SAW, katotohanan, ang pananampalataya ay sadyang narorupok kagaya ng narorupok na lumang damit. Kaya't humingi kayo kay Allah, sabi dito sa fas'alullaha ay yujaddidal imana fi qulubikum. Kaya't humiling kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na panunumbalik ang pananampalataya sa inyong mga puso. Kaya humingi pala tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Kaya wag na wag niyong pabayaan sarili niyo. Kasi nga kung hindi manunumbalik ang pananampalataya sa iyong puso, ay talagang papasok dyan ang pagkabagot. Lagi kang nababagot. Hindi mo akalain na ikaw pala natatamad ka na, lalo na sa pagtayo ng mga obligasyon para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pakiramdam, mga kapatid, ng pagkabagot ay kadalasan nagbumula yan sa kakulangan. Gusto mo kompleto. Nagbabago rin yan, gusto mo magbago. Hindi mo kayang magbago, yun, nababagot ka. Gusto mo naman ibang karanasan. Gusto mo, meron kang bagong matuklasan sa mga bagay-bagay. Gusto mo pumunta doon. Gusto mo, ayaw mo na mag-stay sa bahay mo. Yun ang pakiramdam ng mga nababagot, mga kapatid. Kaya alhamdulillah sa Islam, tinuruan po tayo na huwag kang mabagot kaagad. Kasi nga, hindi patapos ang ating pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan mo pang tumayo, magsala ng Fajr hanggang matapos sa Isya. Kailangan. Kasi nga, utos ng Allah subhanahu wa ta'ala yan, sabi niya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. At sambahin mo ang iyong Panginoon hanggat sa darating ang katiyakan. Anong katiyakan? Katiyakan ng kamatayan. Kapag dumating ng kamatayan mo, yun na yun. Kaya hindi kailangan mabagot muna. Dapat isipin mo, kapatid, habang may buhay ka pa, kailangan kang maging responsable. Parang pamilya ba, maging responsable ka sa pamilya mo hanggang lumaki mga anak mo. Hanggang lahat-lahat matapos mo. Ganun na ganun. Sa atin, Muslim tayo, meron tayong pananampalataya. Hindi, mag-Muslim ka sa ngayon, tapos sa kagitnaan, nahulog ka na, hindi ka na tatayo. Mag-ano ka na lang doon ka na lang sa putikan, hindi. Dapat bumangon ka doon. Muslim tayo. Hanggang katapusan, hanggang dumating ang katiyakan ng kamatayan. Kaya ganun, mga kapatid, kasi kapag naiinip ka, kailangan labanan mo yan. Anong paglaban dyan? Malumanay lang, mga kapatid. Malumanay kasi nga likas sa tao ang pagkabagot, ang pagiging mainipin. Likas sa atin yan. Kaya labanan mo lang ng malumanay upang maitulak mo ito palayo at patuloy ka rin sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, magiging abala po sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya kung ang oras mo, iniisip mo lagi si Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, abala ka sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo na sa paghahanap ng mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakatakda yan, mga kapatid. Nakatakda yan. Kailangan talaga hanapin kasi nakatakda yan. Hindi para ikaw ay mababagot. Kasi iba, kapag hindi nakakuha sa ganitong mga na sila, nababagot na sila kaagad, huwag. Kasi nga, katulad ng sinabi ng Allah, pakinggan nyo, sabi niya,
Walau basatallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi ibadihi khabirun basir. Allahu Akbar. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, mga kapatid, sabi niya, at kung nagpaabot si Allah ng panustos para sa kanyang mga alipin, ay talagang lalabag lamang sila sa kalupaan. Ngunit nagpababa siya ayon sa nakatakda ng anumang kanyang nanaisin. Katotohanan siya sa kanyang mga alipin ang nakakabatid na nakakakita. Ibig sabihin, sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay nakatakda na. Hindi niya pahigitan. Tignan niyo mga ibang tao, kapag sobrang higit ang kanilang mga biyaya, doon na sila nababagot. Nababagot talaga siya. So, sobrang dami. So, iba naman gusto niya, ibang taste na naman. Ibang adventure na naman. Subhanallah. Meron nga ako napansin dati. Marangya sa buhay niya. Umupo lang sa bahay niya, hindi niya kaya umupo sa bahay. Subhanallah. Gusto niya maglumabas. Gusto niya. Hindi makano kung ano pa, makati ang paa. Kailangan lumabas. Alhamdulillah sa atin, mga kapatid, yan ang tinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya hanapin mo lang. Hanapin mo, insyaAllah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag tayong gumaya sa mga binuksan nga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanilang biyaya. Ngunit lumabag naman sila sa kalupaan. Meron silang inapakan, meron silang pinatay, meron silang ang sinuntok o ano pa diyang paglabag ang ginawa nila sa kalupaan. Kaya, yun ang isa sa mga, at saka mga kapatid, si Satanas. Tandaan talaga natin na si Satanas nakabantay sa atin. Gusto niya, linlangin po tayo. Gusto niya, pahihinain ang ating mga kalooban, lalo na sa kapit natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa tulad na sinabi ng Allah, inna syaitana lakum aduhun fattakhiduhu adwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sinabi ng Allah, katiyakan si Satanas para sa inyo ay isang kaaway, kaya ituring ninyo siyang kaaway. Tanging inaanyayahan niya ang kanyang kampon upang magiging kabilang sa mga masasama, kabilang sa mga makakasama sa lumagalablab na apoy. Kaya ganun na ganun si Satanas, mga kapatid, nakaabang lang po yan. Kaya ang nangyayari sa buhay natin sa mundo, lalo na sa kapaligiran natin, at nakikita mismo, saksi po tayo sa mga pangyayari sa mundo. Nalaman natin ang pagkabagot sa buhay, mga kapatid, lalo na buhay mag-asawa, ay sumisira talaga ng maraming tahanan sa atin, na humahantong sa nawalan ng katarungan, hiwalayan, pagkawatak-watak ng mga kabataan, pagkawasak ng mga ugnayan, at pag-aaksaya ng emosyon at pagmamahal at pera. Tignan nyo, ganun na ganun nangyari sa atin. Maraming nasisira kasi nabagot na siya. Marami na silang anak, nabagot na siya kasi nakita niyang iba, gala ng gala, siya hindi makagala, kaya nabagot na siya, kaya naghiwalay siya, nagpasa ng hiwalay, kaya auzubillah. Gusto niya rin magtrabaho, gusto niya kumita, o ano pang mga dahilan na nabagot siya kasi sa kanyang bahay. Auzubillah. Kaya sa Islam, alhamdulillah, nilalabanan po natin yan. Lalo na gagamitin natin sa tama. Kaya sa atin, maging abala po tayo sa pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa mga kautusan niya. Kasi nga ang mahal natin Propeta Muhammad Sallam ay pinadala dito para mag-utos ng mga kabutihan at pagbawalan tayo ng kasamaan. Kaya yun, maging abalakan po dyan, mga kapatid, insyaAllah. Lalo na isa sa mga itunuro ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin, na para magkaroon po tayo ng lunas sa pagkabagot sa puso, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sabi ng Allah, mga kapatid, na lagi nating naririnig to.
mga yaong sumasampalataya at napanatag ang kanilang mga puso sa pag-alala kay Allah. Hindi baga sa pag-alala kay Allah ay napapanatag ang mga puso. Kaya yun, isa sa mga natin mga kapatid. Lunas po yan. Mag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag inaalala natin si Allah subhanahu wa ta'ala, nagiging mapayapa ang ating kaisipan, naging mapayapa ang ating katawan, naging mapayapa ating kaluluwa. Kaya ramdam po talaga natin yan kapag binabanggit mo lagi ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakadali lang yan. Allahu Akbar. Di ba? Napakagaan sa dila. Pero mabigat pala sa timbangan at ang epekto niya para hindi mabagot ang ating mga sarili. Tapos isa sa mga pinakamaganda talaga mga kapatid, ang nangyari sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, naging masaya ang mga manampalataya. Katulad sa sinabi ni Ibrahim bin Adham, isa sa mga salaf, ibig sabihin mga nauna sa atin, mga nataong nagpakabuti, sabi niya, tunay na kami ay nasa kaligayahan kung nalaman lamang ng mga hari at mga anak ng mga hari ang tungkol dito, talagang lalalabanan nila kami sa pamamagitan ng mga tabak. Katotohanan ito ay kaligayahan ng pagsunod at sarap ng paglapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito matutumbasan kahit paghahari, yaman at kapangyarihan. Allah. Kaya ganoon na ganoon ang mga manampalataya mga kapatid. Sagot kasi yan sa pagkabagot ang pananampalataya. Kapag meron ka ng pananampalataya, Allahu Akbar, matatanggal talaga itong mga pagkabagot. Kasi nga, hindi po ginuguhit ng pagkabagot ang kasiyahan sa mga mukha ng mga tao. Kasi nga, nawawala po yan. Tingnan nyo, sa sobrang nag-iiba talaga ang tao kapag siya'y nabagot. Nakakasira talaga yun ng pananampalataya, nakakasira ng relihiyon, minsan ng kanyang sarili, pati nadadamay rin ang mga lipunan sa kanyang buhay. Kaya pati lipunan niya, pati pamilya niya, pati mga kaibigan niya. Yun ang epekto talaga ng pagkabagot mga kapatid. At nagbibigay po rin po ito ng panganib sa buhay ng mga manampalataya. Lalo na kapag tumatagal, sabi ko sa inyo, likas sa tao na nababagot kapag tumatagal. Ganun na ganun mga kapatid, kapag tumagal yan. Katulad sa kwento dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag magiging katulad ng mga yaong pinagkalooban ng kasulatan at nagkaraan ay lumipas sa kanila ang mahabang panahon at saka tubigas naman ang kanilang mga puso at karamihan sa kanila ay mga swail. Ganun na ganun kapag humaba na sa kanila, naging swail ng mga tao. Kasi nga, naging weirdo na eh. Gusto niya iba na naman. Gusto niya ibang lasa na naman. Naging swail na, aapakan nila ang mga bagay kung saan hindi dapat lalampasan. Kasi nga, yun ang pagkabagot mga kapatid, mayroon talagang panganib na ibibigay sa mga tao. Tapos ito pa, yaong mga nagnanais na napagalangin ang kanilang pagkabagot sa pamagitan ng pagsuway. Ito naman, mga pagsuway, sabi ko sa inyo, na may panganib. Pagsuway sa kanilang Panginoon, gagawin itong kabaliktaran, kasiraan, kakulangan sa kanilang hangarin at hindi na sila makakaalis sa pagkabagot. Pagkus madagdagan pa ito ng matinding pagkabagot. Alhamdulillah. Napakatindi na ito mga kapatid. Ang iba, ganun nangyari sa paligid natin. Tignan nyo. Katulad sa tribu ni Lot, ayaw na nila ng babae. Zina, ayaw na ng zina. Sa babae, gusto nila lalaki na naman. Ganun nakita rin natin sa paligid natin. Ayaw na nila ng babae, gusto nila lalaki. O kaya sa mga haram na pagkain ng mga haram, ayaw na nila ng baboy, gusto nila ibang pagkain na naman, mga scorpion, mga ahas, o ano pa yung mga paniki, o ano pa mga pagkain na napaka weirdo talaga. Tapos ano pa? Na marami talaga. Ang problema, akala nila mawawala na sila sa pagkabagot. Hindi. Bagkus madagdagan pang ng matinding pagkabagot. Kaya ang pagdanasa kapag makatikim yan
ng isang pagnanasa, mga kapatid, kapag natugunan niya ang kanyang gusto, basta galing sa haram, hihingi pa yan ng sobra. Kaya mag-ingat talaga, kapatid, sa mga ganitong mga pangyayari. Lalo na hinahambing mo sarili mo sa iba. Itong nakakatakot kapag hinahambing mo sa iba ang sarili mo. Oh, tapos, tinitignan mo sa sarili mo na parang walang-wala ka, parang wala kang kita, wala kang pera, wala kang bahay. Ang iba may mga bahay, subhanallah. Doon ka makakaramdam talaga ng sobrang pagkabagot. Kaya, alhamdulillah, tinuruan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi niya, wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bi azwaja minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqullahi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Sinabi ng Allah, huwag mo talagang itutuon ang iyong dalawang mata tungo sa anumang aming itinamasa gamit ito na magkakapares mula sa kanila bilang mabulaklaking buhay sa mundo, para sila ay aming susubukan roon at ang biyay ng iyong Panginoon ay mas mainam at mananatili. Kaya mga kapatid, pagsubok lamang po ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dito sa mundo. Kaya mayroong malaking katanungan dito, mga kapatid. Kailangan ba natin hanapin ang kahulugan ng buhay natin? Kailangan mo pa talaga hanapin ang kahulugan, ang tunay na diwa ng buhay? Kung ikaw ganun mag-isip, kailangan mo pa hanapin ay talagang mababagot ka lang. Bakit? Kasi nga, itinuro na yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos ikaw, maghahanap ka pa. Talagang maliligaw ka talaga ng landas. Basahin mo lang Quran, doon mo matutunan ang kahulugan ng buhay. Sabi ng Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Napakasimple lang pala. At sabi ng Allah, hindi ko nilikha ang mga ingkad at tao kundi sasambahin nila ako. Sisimbahin lang pala si Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun na ganun. Kaya kung ikaw naghahanap ka pa ng kahulugan ng buhay, ay talagang mababagot ka lang. Kaya tingnan yung iba, pupunta sa bundok, pupunta sa ilalim ng dagat, ang iba pupunta ng ibang space, pupunta ng ibang planet. Ay, subhanallah. Ay, hindi mo dyan, mababagot ka lang. Kala mo, enjoy na enjoy ka. Kapag darating ng pagod, wala ka ng pera, talagang dodoble ang bagot mo. Kaya, audubillah. Kaya isa sa mga yung mga kapatid, kapag natamaan ka ng pagkabagot, ay mano ka talaga, mapapagod ka, sobra. Babagal pa yung paggawa, madali kang magsawa sa mga bagay-bagay. Kaya, yan ang isa sa mga Kaya mga kapatid, si Prophet Muhammad SAW, alam na alam niya ang pagkabagot. Kahit sa kanyang sa pagle-lecture, sa kanyang pagsasermon, hindi po nagtatagal ang propeta Muhammad. Kaya napapansin niyo sa mga hadith, napakaiksi lang, pero makabuluhan na naman. Kasi nga, ang gusto ng propeta, ayaw po tayo mabagot. Katulad sa kwento dito ni Abu Wa'il na si Abdullah bin Mas'ud. Dati ay pinapaalalahanan ang mga tao tuwing Huwebes. Kaya sinabi ng isang lalaki sa kanya, O Abdurrahman, palayaw po ito ni Abdullah bin Mas'ud. O Abdurrahman, talagang ibig ko na paalalahanan mo kami araw-araw. Gusto niya lecturean sila araw-araw, mga kapatid. Sabi niya, kanya sinabi, tiyak na walang pumipigil sa aking gawing iyon. Subalit, kinamumuhian ko na ipapainip ko lamang kayo. Sa katunayan, naghahatid ako ng isang pangangaral katulad rin dati sa paghahatid ng Propeta Muhammad SAW sa amin dahil sa takot ng pagkabagot sa amin. Isinalay sa ni Bukhari. Kaya ang propeta, ganun mag-lecture. Kakaunti lang, hindi marami. Kasi nga, baka maboring lang ang mga tao. Maboring ang mga tao at hindi na makikinig. Kaya Allahu Akbar. Kaya sa Islam, mga kapatid, sundin mo talaga ang
hakbang. Lahat ibalansi mo. Huwag ka lang mag-focus sa isa. Kasi nga, iba ang nagpapahinga dahil sa pagod kaysa nagpapahinga kahit hindi pagod. O kaya gumagawa ng may kabuluhan kaysa gumagawa na wala namang katuturan. Dahil kung yun ang ginagawa niya, nagpapahinga siya, wala naman, hindi na siya pagod, papasok lamang ang pagkabagot. Kaya mag-ingat talaga mga kapatid. Huwag nating bigyan ng puwang ang pagkabagot sa buhay natin. Kapag ang lahat nating ginagawa dito sa mundo, ialay natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sabihin mo, ang aking pagdarasal, ang aking pag-alay, ang aking buhay at kamatayan para lamang kay Allah, ang Panginoon ng sanlibutan. Allahu Akbar. Kaya ganun na ganun ang mga kapatid. Huwag kang mainip mga kapatid katulad ng ginawa ng mga nauna sa atin. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, La yas'amul insanu min du'ail khairi wa in massahu syarru fayausun kanut. Sinabi ng Allah, hindi naiinip ang tao mula sa panalangin ng mabuti at kung sinalingan siya ng masama, saka siya'y nanlulumo na nawawalan ng pag-asa. Auzubillah. Kaya nainip kasi siya, kaya napagod. Kaya pagit talaga ganun ang mga mangyayari sa mga tao. Kaya mas mainam mga kapatid na magdikir tayo, banggitin natin pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magbanggit ka ng pangalan ng Allah, para kung ikaw nababagot ka na, Alhamdulillah, Bismillah, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, bihamdi. Yun, mga dikir na yun. Para maging abala ka sa mga bagay. Kasi nga, sabi ko sa inyo, ang pagkabagot kapag tumatagal ka dyan, mababagot ka lang talaga. Kahit sa khutbah din, sa khutbah, sa mga payo ko sa mga nangangaral sa araw ng Jum'ah kapag kayo nagkukhutbah, ay nyo lang ang habaan nyo ang salah. At kauntihin nyo lang ang khutbah. Katulad na sinabi na Propeta ng Salam, inna tulas salatir rajuli wa kisar khutbatihi maniyatun min fiqhi fa'atilus salah wa ksirul khutbah fa inna binal bayani la sihra. Sinabi sa Propeta ng Salam, sabi niya, katotohanan ang pagpapahaba ng sala ng lalaki at pagpapaiksi ng sermon ay palatandaan ng kanyang pag-unawa. Kaya't habain ninyong sala at paiksiin ang sermon. Katotohanan, isa sa mga bahagi ng pagpapaliwanag ay mahika. Kaya mahika talaga kasi nga sa pagpapaliwanag, doon mo talaga ma-express lahat-lahat. Pero gagamit ka lang ng mga salita kung saan maunawaan ng mga tao. Napakaiksi pero malaman naman po. Ganun ang pagkukutba. Kasi kapag pahabaan mo khutba, talagang tulog ng mga tao. Hindi na makikinig, lumilipad ng pag-iisip, mayroon pang iniisip na iba. Kaya hindi advisable sa mga nagkukhutba na pahabain talaga ang kanilang khutbah. Kung magsalita sila, dapat straight to the point. Huwag na silang, ang iba kasi nagkukhutba, hindi naman pangangaral, ang dating parang nagtuturo. Iba yung pangangaral sa pagtuturo. Kasi pagtuturo, kailangan talaga yun ng mga diskusyon, kailangan ng pahaba, kailangan ipapaliwanag. Sa pangangaral, dapat straight lang yan. Hindi mo na kailangan ibalik. Dapat pagsalita mo, napaka-straight lang. Kasi nga, nakikipag-usap ka direct sa mga puso ng mga tao. Kaya advisable mga kapatid, para isa sa mga, para hindi tayo mabagot sa ating pagsamba, ay ibahin po natin ang ating pagsamba. Iba ang sala, iba ang saum, iba ang... Ayun, para hindi ka mabagot sa pagsamba. Kasi nga, yun ang isa sa mga pinakamagandang gawin bilang mga Muslim. Lalo na si Prophet Muhammad Salam, ang gusto niya, gumagawa ng isang bagay, pero pinapatuloy niya kahit kakaunti pa ito. Kasi nga, kapag pinapahaba niya, pinapatagal niya, ay talagang mababagot. Kaya alam na alam ng mahal nating Propeta Muhammad Salam to. Sabi niya sa hadith dito mga kapatid, Ahabbu sala ilan nabi
duwima alay. Ha? Sabi niya, ang pinakamamahal na pagdarasal sa propeta Muhammad salam ang pinapatuloy. Ha? Kahit kakaunti. Kapag nagsasala ka, tapos salatul duha pinapatuloy mo, Allahu Akbar, ibig sabihin, tama ang iyong ginagawa. Kasi nga, yun ang gusto ng mahal nating propeta Muhammad salam. Para hindi ka mabagot. Gayon ang purpose doon, para hindi ka mabagot. Inshallah, sana meron kayong napulutang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.